Attorney. Happy Kadayawan po sa lahat. At yes, Admar, magandang hapon po. Enjoy. Nandito dumating yung mga supporters from Manila, medyo na busy. Thank you so much, bro. Kadayawan po ngayon. Daghan ba og durian karon? As in, sobra, mura. Gusto mo ba dalang kita dyan? Ano gusto mo? Naku, wag na. Huwag ka na mag-abala. Sure, ha? Okay na ako. PM tayo, PM. Attorney, Sige, Brad. dito Yes. po sa nakalipas na linggo, parang 14 and 15 trial day, no? Kasi parang wala yata nung Lunes. Maraming mga pinagtalunan, maraming mga emosyon tayong mga nakita, palitan ng mga diskurso, pero sapat na ba yun para sabihing may ninakaw si VP Sara Duterte sa kung pagbabatayan itong nakalipas na mga impeachment trial days po, attorney, na impeachable offense? Ay, hindi po. Wala talagang napatunayan ang prosecution. Na yung kung dun sa basic question mo, na yung nakaw o paggamit ng pera for personal interest, no, there's none. In fact, ang evidence nila very weak to establish those facts. No? Ang nangyari kasi, it's more nga, na-emphasize is compliance audit. No? It's more on the reportorial at saka yung mga documents requirements na hinihingi. No? And it appears that napakita pa talaga doon na pinabilisan ang pag-issue ng notice of disallowance for whatever reason, we do not know, no? Na hindi na dumaan sa notice of suspension. So, ibig sabihin po, with more reason na yung pag-prove, no? Na sabi nilang meron ng prima facie proof or evidence that there is misuse, no, of public funds, saying hindi pa po na-establish. Especially for, fact, yung ating observation, Admar, that hindi pa nga final itong notice of disallowances na issue. Napag-usapan yung observation. I-audit nga natin yung pag-audit ng COA, attorney, batay sa narinig mo. Ano ba ang mga nakikita mong parang questionable? Ano ba ang parang mga nakikita mo na parang may mali, attorney? Well, number one is that it started with AOM, no? Yung sa audit observation memorandum, when the OBP complied, ang nangyari is that, I'm talking now to the 2023, kasi yung 2022, na-issuean kasi ng notice of suspension tas disallowance pending pa motion for recon. Kaya lang, ang i-audit natin itong sa 2023, what happened was that yun pong narinig, no, ni Del Campo during the time nandoon siya sa hearing ng Committee of Good Government sa lower house, yun po ang kanyang ginawang basis, no, to issue immediately notice of disallowance kasi irregular na daw. So hindi na kailangan dumaan ng notice of suspension. But the problem is that in the notice of disallowance, ang basis nila was that testimony allegedly of Gina Acosta na binigay doon kay La Chica. But the problem is that were you able to give the chance to the OBP to answer that allegation that you got your information from the testimony of Gina Acosta? Did you confront La Chica? Did you confront Gina Acosta? Pinatawag mo ba? So wala na establish yun. All of these were observed, no, by presiding officer Chis Escudero. And naklaro po talaga doon na wala nabigyan ng complete or fuller opportunity ang OBP na makapag-respond. Opo. Doon sa sariling interpretasyon nila, na question din ito ng presiding judge. Yes. Like kagaya po doon sa narinig daw nila, hindi naman, walang papers, walang documents dahil narinig nila sa pagdinig sa camera, nag-skip sila ng notice of suspension. Yes. So, pwede na pala yun na, sige, kayo na lang mag-imbestiga dyan, makikinig na lang kami sa inyo, doon na lang kami mag-a-assess. Pwede palang ganon yung mag-audit? Hindi pwede. That is exactly the point of Attorney Ferrer when he's saying na ano ba ang nag-audit? Ang House of Representatives or kayo? Kasi sinunod nyo na lang yung findings ng House of Representatives sa Committee on Good Government. No? So, what's the problem there? The problem is that you did not conduct your own verifiable information. And in fact, what's sad there is that pwede sanang kung narinig nila, naroon na silang lead or basis to conduct further investigation by requiring
Del Campo, pati to si La Chica to answer sana, no? Ano yung sinabi niyo doon? Can you explain us, no? So that we could know whether it is regular ang ginawa ninyo. Para maintindihan nila kung ano ba yung ginawa ng disbursing officer. Ang disbursing officer ba, pinasa niya yung trabaho niya doon kay La Chica? Or si La Chica ang inutusan niya magsabit doon sa mga recipients. So, marami pong matters na dapat napatunayan. And in fact, ang sa kanya pong ginamit, narinig lang. Sabi naman ni Chief Escudero, bakit hindi mo tiningnan ang TSN? Kasi ang transcript of stenographic notes, parang hindi klaro na ibinigay lahat kay La Chica. So, ibig sabihin, meron ng doubt based doon sa nakasulat sa TSN na record, at the same time, yung kanyang narinig, doon na siya gumawa po ng professional judgment. That's the problem. That's very, very dangerous, no? Especially the fact that ang ginawa lang po niya is paper audit. Opo. Tsaka yung hindi pa tapos yung proseso talaga ng audit. Kasi pwede pa palang mag-apila at aminado siya na yung notice of disallowance, meron pang ang notice of final disallowance ba yun? Or final decision. Yung sa Yes. notice of disallowance, hanggang sa kasalukuyan, saklaw pa hanggang sa Yes. ngayon. So, kung susundin natin yung lohika na yun, attorney, so, madami tayong pwedeng makasuhan or ma-impeach na. Well, aside from the fact na yung kung ganun ang susundin is that marami nga, no? It would be a problematic situation. But let's go back, no? Ang nangyari is that nung narinig niya yan, ang statement na yon, she heard it around 2024. Okay? Yung hearing na yon. And then, after 16 months lang niya po, inisyo ang notice of disallowance. Anong ginawa po niya doon sa period of 16 months? Why did she not ask the OBP to submit or explanation on these matters? Ano po ang ginamit niya doon? Anong ginawa niya 16 months? So, ibig sabihin po, meron pong period na lumipas, nakakapagtataka, nakakabahala, very suspect. And nung inisyu niya in March 2026, yung notice of disallowance, nag-start na po ang COJ hearing noon. So, kailangan po nila ng notice of disallowance in order that maisampa ang impeachment complaint, no, on this Article 1. Without which kasi, there is no basis. But, nevertheless, kahit na naisampa na po ang impeachment complaint on the basis of the notice of disallowances, take note that this is not yet final. Kaya nga, first is that meron pong remedy on appeal sa commission proper. Kasi ang ICPAW po is under the commission proper para mag-en-bank din yan sila, which I think on the 2023 na mga notice of disallowances na cover pa po sa period, no, within which pwede po pong mag-appeal ang OBP. And I think what the OBP is doing is that inuubos nila yung time, yung period, hanggang sa dulo. Para naman, di ba? Then, because they know of fact, may precedents na i-deny yan. That is what happened. And the denial even of the 2022 na audit is that ginawa din at the time of the hearing din sa COJ, which meron na po silang motion for reconsideration. Ibig sabihin po, hindi pa po pinal. And even if din po ma-deny ang motion for reconsideration, pwede pa rin po judicial review under sa Supreme Court via certiorari and prohibition with application for a temporary restraining order. Ibig sabihin, hindi po pwedeng gamitin na basihan ang notice of disallowances na hindi pa pinal. So kaya, ang always sinasabi ko, this Article 1 is done. It's dead. Wala na po yan siya. I think we have to stop it. Kung pwedeng hindi na kayo mag-present kasi useless po. Talagang, if you'll notice the body language of even those senators who are nang allied, no, sa admin, Escudero, even Tulfo, Lacson, says otherwise. So, wala na po. Done na po itong Article 1. Opo. Dito naman po sa sir, dito sa pagsasabi naman na hindi daw, kasi tinanong siya kung pagbabatayan ang mandato ng Vice Presidente at ng Education Secretary,
pwede ba o hindi na magkaroon ng o pwede ba na magkaroon sila ng ng confidential fund, at sumagot din ang COA. May bigat ba yung ganun? Siya ba or No. ang COA ba ang magdidikta kung ang isang ahensya ng gobyerno, kasi kung ganito, naiintindihan ba nila kung ano talaga yung confidential funds at para saan ito, o baka nawala na sila sa tamang Yeah. pag-iisip kung para saan Yes. ito. Malayong malayo na, attorney. Yeah, it's below her pay grade to answer that. Wala po siya, incompetence, below her pay grade, and besides, you're not the proper person to understand or to state on whether or not dapat mo bang OBP or DepEd meron. While you may be surprised na first time siguro meron ng OBP at DepEd, you keep that professional opinion for yourself, because even that particular opinion will not hold water in this impeachment proceedings kasi irrelevant yung opinion nyo kasi nga below her pay grade, wala nga siyang clearance, di ba, or authority to even open the sealed envelope. So ibig sabihin, going back, ang punto lang kasi dyan, Admar, is that bakit nabigyan ng noong 2022 is because the President gave it through the recommendation of the Department of Budget and Management, si Pangandaman. Yung 2023 naman po is that nasagaa. Huwag niyo na po questionin yun. Kasi even those prosecutors probably that are prosecuting her, baka they signed even sagaan na yun. So, ibig sabihin, water under the bridge, hindi na yung issue kung bakit meron siya o hindi. So, how it was used, yun po ang pinag-uusapan nila. But it was used. It was clear, no? It has never been established na binulsa po ni BP. That's very, very difficult to prove. And in fact, they have not proven it. And in fact, they cannot prove it because wala nga. And it was being used talaga. It was used, no, for the purpose for which it was intended. Opo. Ang problema lang po dito, para malaman ng mga kaibigan natin dito, is that yun lang pong documentation requirements lang na dapat isabit mo. Nagkagulo lang sa issue of what is reward, what is purchase of information. Halos magkakapatid, magpinsan lang yan eh. So it is possible kasi na talagang naibigay yun at nasabi lang na form of reward. So ibig sabihin po, ang pagsabit po ng justifications, yun lang po ang kulang. But never po napatunayan ni minsan na yung pera na yun ay ginamit ni BP Inday Sara para sa kanyang personal account. Actually, kung susumahin, merong isinabmit na mga dokumento, mga acknowledgement receipts o kung ano pa, sa interpretasyon lang ng COA, hindi Yes. katanggap-tanggap yon. Hindi ibig sabihin na hindi siya nag-liquidate. Ayaw lang Yes. tanggapin yung mismong mga dokumento na makakapag-satisfy sa kanya. Pero ang tanong, may mali na ba talaga doon? Ang interpretasyon ba niya ay tama? Yun Yan. ang tanong, attorney, na dapat Yes. sagutin. Alam At mo- most importantly, Yes. kasi kung iuugnay natin sa impeachment, ninakaw ba yung mga pera na yun papunta sa bulsa ni BP Sara? Yes, exactly. Alam mo, you were able to hit it simpler ang pag-explain po ninyo. Yun nga, yun pong kanyang pagbigay ng documents, kulang ba yun? Karapat-dapat ba yun? O tama na yun? Pero sa kanilang judgment is kulang pa. Now, the question is this, are they really trained enough to handle this kind of documents na para exercise din ang professional judgment nila, considering the fact that they really do not know what confidence, how it is being used, how it is being run. Kaya nga, pagtanong is that meron ba kayo experience on this on this kind of confidential activities, intelligence activities? Wala. So, ibig sabihin, they just based on the paper na sabit sa kanila at saka rin sa circular. So, how they interpret it? Meron ba silang proper training on what is really this one's all about? Yun ang I think ang kulang. Kaya nga, it appears that there is really a problem with the circular as well as the persons na nilagay nila doon. Wala pong issue po, Admar, when it comes to regular audit, no? Kasi sa regular audit kasi mas klaro at makita po kasi yun talaga required po talaga ang mga resibo, official receipts talaga merong paper trail. Whereas in a confidential surveillance or informations, human intelligence na operations, mahirap talaga i-prove ang paggamit ng pera or yung pag-document ng pera rather kasi nga po ginabigay mo lang yan doon sa babae.
And you don't tell him, oh sige, bigyan mo ako ng resibo ha, kaya kailangan ko yun sa taas, di ba? So they would not risk their lives by giving receipts or giving their full name para lang dyan sa kapiparanggot na pera na tatanggapin nila. Di ba? Hindi naman malaki ang hiwalay-hiwalay nga 70, 80, 100. So what I'm trying to say is that these are legitimate expenses. No? Ang problema is hindi na-explain kung paano talaga ang requirements needed. No? Take note na hindi naman sinabing official receipt. No? Sinasabi naman documents. No? And acknowledgement receipts are considered documents to prove. Now, suppose meron siyang in-exercise na professional judgment na hindi ito sapat. Ano po ang basis niya? Nag-training ba kayo? Or did you just talk to them? Ano ba? Pwede ba kausapin kung paano nangyari ito? Pwede ba kausapin sila chika? Pwede ba puntahan ang ground? Pwede ba investigahan yung mga tao? Pwede ba tingnan yung sealed boats? There's none. Kaya nga, anong sabi natin is that hindi po kompleto ang pagbibigay nila ng opportunity for the OBP to answer, to respond, no? And therefore, there is a denial of complete due process. Actually, wala namang sinasabi rin, no? Yung sa paggastos ng, kung di ako nagkakamali, yung sa, Yes. ano yun, sa reward, para sa reward, na Yes. dapat meron kang mahuli. Tinatanong nga, yung anti-criminality needed ba talaga na may mahuli? Ang pagiging successful ba nito ay dapat meron lang talagang maaresto? Kung naagapan mo siya ng maaga, or dahil sa nakikita nila na merong mga information, merong mga, kumbaga parang prevention is better than cure. Yes. So kumbaga parang hindi na ba ito magiging kabahagi? So nandun yung questionable yung kanilang competence, kung marunong ba sila, Yes. kung saan ba yung pinaka-purpose ng confidential or ng intelligence fund. Kasi yung sa information, pagbili ng information at sa reward, parang tama ka magpipinsan lang yan. Kasi parang ang pagbibigay mo ng pera kapalit ng impormasyon, parang reward din yan eh. Sige, bigyan mo ako ng impormasyon, bigyan kita ng ano. Parang ganun din, di ba? Medyo yung term lang ang magkakaiba, attorney. Ang problema, Admar, kasi parang yung kabayo ba na ang gusto niya may mahuli. Parang nasa mind kasi niya yung nakamaskara na kailangan may bibigyan ng reward. Hindi yun eh. A prevention even ng tao na nangyari, edi magpasalamat tayo, bigyan. And besides, ang iba pa nga, may nagsabi nga pala sa akin na intelligence officer, no? Estudyante ko sa law school, sa GMC. Sabi niya, di lang niya ipaalam sa akin. Sabi niya, alam mo sir, sometimes hindi man talaga pera ang binibigay, sir, ang gusto nila. Sometimes they would like to ask for sir, kailangan ko lang ng gamot, sir. Sir, kailangan lang po bayaran po yung sa hospital ng nanay ko. At dapat hindi ko kailangan po ng pera, gusto ko lang talaga tumulong. It kind nga eh. Kaya nga yung reward nakalagay, ano yung mga bagay na nakalagay doon, no? So, yun ang sinabi. At saka yung palang relationship with these confidential informants, hindi yan sila lahat po talaga yung akala natin. Baka kasi nasa mind nila, pera-pera, mukhang pera tumataw. Magtrabaho sila dahil binabayaran sila. No. Talagang, yan sila, they are informants who really wanted to help the government, no? And there are times nga na instead of offering them reward in money, sabihin na, sir, pwede bigyan mo na lang kami ng ganun. Pwede pong bilihan po doon ng mga medicines or mga food dito sa mga or supplies. Para mga things like that, no? So, yun na po ang problema, Admar, sa situation dito. Kaya nga, yung mga binigyan nila ng professional judgment, no, na mag-study ng mga ganitong mga bagay na ito, wala namang training yan, hindi na alam. So, ang sa kanila, kaya nga, parang kabayo, na kailangan may nahuli at bago magbigay ng reward. When you said it right, na meron namang crime prevention, meron naman actual na suppression. Maganda nga yung ma-prevent mo ang krimen, pare, kaysa naman magkaroon muna ng masama. Yan yung sinasabi ni Pero, di ba? Kailangan ba mayroong krimen na mangyayari para magbigay ng reward? Di ba mas mabuting walang krimen ang mangyayari? Prevention is better than cure, parang something like that. Opo. Sir, dito po sa paggagawa ng alam mo na yung intriga. Kasi nung una sa direct, no, yung pagpepresenta pa muna ng maraming mga insinuation ang mga nasa prosekusyon
no, na Yes, yung that's true. confidential daw ginamit sa ano ba yun, birthday party ba yun, birthday celebration, mga iba't ibang mga pagtitipon. So kung ikaw ay nakikinig, Yes. iisipin mo talaga, ha? Yung pera ng taong bayan para lang dyan sa mga selebrasyon na yan, mga pagtitipon na yan. Now, True. ngayon mo maiintindihan na kaya pala ayaw mag-stipulate ng kabila sa mga dokumento ng kabila kasi itong kanilang Theory. mga dokumento Yes. mas detalyado, 'di ba? Sabi nga doon Yes. na ito, merong event. Pero sa event na 'yon, merong mga gagawin na mga surveillance at kung ano-ano pa para in relation doon sa event na 'yon na attorney. So, makikita natin dito na parang hindi pinapakita yung buong picture kaya mag-ingat tayo na mga ordinaryong Pilipino sa pakikinig kasi kung hindi mo talaga tatalasan yung pag-analisa mo, baka maligaw ka, ibang larawan ang makikita mo, attorney. Yeah, it's ganito. Pagpalagay natin, Mar, meron nag-invite sa kanya doon sa isang lugar para magbigay ng mga libro sa mga bata, no? Or magbigay ng mga gamit para gano'n. Now, maliblib na lugar. Okay, dumating siya. Now, true. Yung ginamit po, naklaro po talagang, actually, yun din nakala ko noon eh, na natakot nga na ako eh. Yun pala, meron pala talagang regular na pondo na ginagamit para doon sa pagbigay ng mga libro o yung mga events na ginagawa niya. But, yung pag-secure ng area at pag-casing, pagdingnan kung meron bang mga activities dyan ang mga terrorists, mga NPA na possibly delikado sa seguridad, yung mga classic informations na ganyan, doon yun pumapasok si confidential funds. And then, yun namang ginamit sa mga libro, pagbili and everything, irregular funds yun. And there's no question. Kaya lang, okay lang sana ito eh. Kaya lang, pag sinabing purchase of information, hindi nakikialam si COA. Doon sila sa reward. Na parang sobra sila ka-strict na they want to say na kailangan may causal link. Ano ba yung causal link na yan? Ibig sabihin is that meron po na talagang success. Now, ang interpretation nila or yung professional judgment nila success dapat may huli. So, ibig sabihin, kung pumunta si Inday Sara doon, kailangan mo nang may mangyari doon, hulihin, tapos matuloy ang event. Parang ganun ba? So, they did not understand that rewards as we understood that can be given also na parang dahil sa nakatulong na ma-prevent ang mangyayari nito. Wait, it may be because of binili ko ang information or what if it was voluntary given and since you gave it to me voluntarily, I will reward you. Mga ganun nga. Kaya medyo parang kamag-anak talaga itong reward at saka purchase of information, Admar. Opo, meron pang insinuation na ginamit sa compensation ng mga security personnel ni BP Sara na mariin namang tinanggi ng depensa na hindi nga para doon. Meron yan silang sali kasi hindi pwede yung double compensation. So kumbaga, paano natin masiseparate yung ang confidential na pondo ay ginamit sa ganitong operasyon tsaka doon sa regular na trabaho ng mismong security. May kakayanan ba na mag-assess si COA auditor nito? Kasi kung makikinig ka talaga sa sinasabi, lalo na sa prosekusyon, gagamitin itong pondo sa surveillance, saglit lang. Hindi ba part ng trabaho ng nasa security? Pero pwede mong pwede mong hatiin yung terminong surveillance. Baka may iba pang klase ng surveillance na parte ng regular na trabaho ng security or klase ng surveillance or paggagamitan ng confidential fund na labas doon sa trabaho, regular na trabaho ng security, attorney. Anong sasabi nyo? Exactly. Akin naman, ang tingin ko naman, Margaret, ito, no? Well, actually, hindi na naniniwala ang mga senators, especially si Lacson and si Escudero dyan, kasi they know for a fact na syuldado nga yung BPSG. And under na sila sa PSG. No? There is no question that they may syuldado sila. However, ang tanong is that BPSG in itself, meron bang sariling pondo yan sila for purposes of surveillance? And we think wala. No? So, even if, let's say, ang trabaho ng BPSG is to protect the Vice President, directly to protect. Ang focus nila is physical protection na pagdating doon sa
event is that dati is naplastada na walang mga untoward, walang mga bomba, walang something there, tapos meron na silang yung paano nila pag palit-palit. Kasi napansin ko, one time kasi in an event na inatinan ko, pagdating ko, meron ng PSG in advance. At ang ginawa nila, sinecure na nila po yung area. So, dito ang sitting operation, dito si A, dito si B, dito si BP. Meron yan. Ako, dito ang sitting operation ko. Hiwalay pa kami ng asawa ko, tapos ganun. Then after that po, no, so pag dating ni BP, may kasama rin siyang PSG. Then, pagkatapos po niyan, pagkatapos ng uuwi, may iwan pa rin na PSG doon, BPSG, para to finish. Then after that, iba na naman yung ibig sabihin, kaya marami because yung mga areas na pinapuntahan niya, meron ng mga advanced parties doon. Now, however, that is not necessarily their work to include surveillance and casing. Iba po yun. So maybe there is a possibility that some people from the BPSG or kung sino mang hinandle nila, chika, ang trabaho nila is to conduct surveillance operation and they have to pay for information and pay for reward. But it doesn't mean na sa kanila binabayad. Nagpa-purchase lang sila. So, iba po ang binibilhan nila. Iba po ang kanilang binibigyan ng reward. Yun po ang mga tao, not necessarily nag-work sa BPSG. Kaya nga, hindi pwede mag-double compensation. Alam niya ni Lacson, intindihan niya. Kasi hindi ba niyan binulsa ng mga tao ng BPSG? Ang nangyari is that may sweldo man sila. So, the moment they get these informations, bato nila, okay, pwede po mag-proceed tayo. Ayan na. Ganun lang. Pero it doesn't mean na dahil nag-surveillance sila, binayaran sila rin double compensation. That's not it. They got it from third parties po and other parties, ang information and rewards and yung surveillance operation. Pati pag-casing, no? Kasi hindi ba sila ang maka-casing yun, bro? Kaya dito BPSG, let's say, punta sila sa ito ang mga bisita. Okay, siguro pinaka-the best nila is to get to know the people. Pero meron pang mas nakakikilala sa mga tao na ito if you will ask the localities. Di ba? Kung sino itong mga tao na a-attend. So, tatangin mo mga localities. So, sino yung mga confidential informants mo, mga barangay and everything doon. That could give an idea who are these personalities that are going to attend. Baka nga merong delikado dito. So, with that, they were able to purchase information or they have given reward for their work in helping them identify. Ay, pwede kung sino yung pwede doon. Kasi yung ibang hindi pwede, hindi man nila pa-invite din. Kaya medyo alanganin. Di ba? So, ibig sabihin, yun po ang nangyari. But it never can be a double compensation. Opo. At siguro bilang panghuli na lang po, yes, sir. Merong pagpalag po ang depensa, lalo na yung mga side comments, pati na yung mga nasa mismong prosekusyon. Tapos ito yung napansin din natin, pag nagkaroon ng press con ang depensa, alam mo yung stick lang talaga doon, walang pa-hype, walang mga intrigang ginagawa, walang mga, alam mo na, hindi mayabang na professional. Professional civil, lang. Hindi yung humble. Lamang na kami. Parang may anger issue, anger management issue itong ganito ganyan, which is kabuang kaibahan doon sa prosecution. Sa tingin nyo po, paano kaya ito matitigil? At ano pong masasabi nyo po dito sa mga ganitong klase ng taktika? Ito ba'y pag-amin na dinadaan na lang talaga sa mga ganitong intriga? Kasi nga hindi nga matibay yung ebidensya laban sa pangalawang Pangulo? I agree with you 100%. So you got it? And psychologically speaking, totoo po yan. Makita mo po ang kanilang parang pag-outpour ng emotions ng both parties. Kung alam mo kung lamang ka or feeling mo okay ka, it is possible that you have that kind of kanyang kumpiyansa and you could maintain your civility, no? At saka if you really just be honest and professional enough to say na okay, at saka they respect yung sub judice rule, no? But the prosecution naman, para sa akin, it is somehow a sign of desperation na in order that they could somehow court public opinion, edi magsalita na lang sila ng mga words na hindi na dapat sabihin. And alam niya ng presiding officers ni Jesus Escudero, pinamonitor nga, na meron na nga silang mga utterances na hindi angkop, na hindi tama, na nakakahiya.
na hindi na unprofessional po. No longer and the sad part of it is sumasali pa talaga ang private prosecutors. I would understand the public prosecutor probably kasi politicians yan sila eh. Pero yung private prosecutors sumasali dyan, dapat should been feel at least look at least dignified and professional enough, di ba? So, yun lang ang tingin ko po. So, as I see it, it is a sign of desperation. Alam talaga nila, wala po talaga silang ebidensya against the Vice President on those, at least dito sa dalawang articles na pinag-uusapan natin, Article 4 and Article 1.